May mga sandaling tahimik ang mundo pero maingay ang puso. Sa bawat araw na lumilipas, may mga damdaming pinipiling itago, mga salitang nais sabihin ngunit hindi mabigkas. Isa sa mga pinakamatamis pero pinakamasilang katagang gustong iparating ng isang tao ay ang I love you. Ngunit bakit nga ba may mga pusong pumipigil sa sarili, mga labi na nananatiling tikom kahit sabik na magsalita? Sabi ng mga anghel, may isang tao na may gustong sabihin sa iyo, isang I love you na matagal nang nakatago sa kanyang puso. Hindi dahil wala siyang tiwala sa iyo, kundi dahil natatakot siya. Natatakot na baka hindi mo siya maramdaman o mas masakit, baka hindi mo siya matanggap. Kaya pinili niyang manahimik, manalangin at iasa sa mga anghel ang kanyang mga saloobin. Ang pagmamahal ay isang malakas na puwersa. Isa itong regalong nagmumula sa kalangitan. Kapag nagmamahal ang isang tao, may binubuksan siyang bahagi ng kanyang kaluluwa. Isa itong hakbang na puno ng tapang, ngunit hindi lahat ay handang gawin iyon agad-agad. May mga taong ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal ay hindi sa pamamagitan ng salita kundi sa mga simpleng kilos, isang pag-alalay sa oras ng pangangailangan, isang tahimik na presensya sa oras ng kalungkutan, o isang dasal sa gabi na sana'y ligtas at masaya ka. Ang mga anghel, tagapagdala ng liwanag at pag-asa ay laging naroroon upang ipaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat katakutan. Ngunit bilang mga tao, natural lang din na maramdaman natin ang pangamba, ang takot na hindi masuklian, ang takot na masaktan, ang takot na mawalan. Ngunit sabi ng mga anghel, hindi ka nag-iisa. Sa bawat pagtibok ng puso mo na naguguluhan, kami ay narito. At oo, may taong nagmamahal sa iyo ng buong puso kahit hindi niya pa nasasabi. Sa ating buhay, may mga pagkakataong bigla na lang nating mararamdaman na tila may kakaibang init mula sa hangin o kaya'y may kakaibang tibok ang ating puso kapag may isang tao tayong naaalala. Minsan, ito'y mga palatandaan mula sa mga anghel. Mga paalala na may koneksyon tayong hindi natin lubos na nauunawaan pero malalim na nararamdaman. Sa bawat pagkakataong pinipigilan ng isang tao ang kanyang sarili na sabihin ang I love you, may isang bahagi sa kanya na umaasa. Umaasa na balang araw, magkaroon siya ng sapat na lakas ng loob para sabihin ito. Umaasa siyang maramdaman mo ang kanyang damdamin kahit wala pang salitang lumalabas. At sa kanyang katahimikan, patuloy siyang nagmamahal. Patuloy siyang nagdarasal. Patuloy siyang umaasang darating ang tamang sandali. Ang mga anghel ay nagbubulong sa ating puso. Sila ang bumubuo ng mga inspirasyong bigla nating naiisip, ang mga damdaming tila hindi atin pero dama nating totoo. Kapag may biglang kabog ng dibdib, kapag may pag-aalala para sa isang taong hindi natin makalimutan, kadalasan ito'y pagdalaw ng mga mensahe mula sa langit. Minsan, ito rin ay tanda ng isang pagmamahal na patuloy na bumabalot sa ating paligid. Kahit hindi natin ito laging nakikita, ang buhay ay isang paglalakbay ng pag-ibig. At sa bawat hakbang, kasama natin ang mga anghel. Sila ang nagsisilbing liwanag kapag hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Sila ang paalala na ang pag-ibig ay palaging naroroon kahit hindi natin ito laging naririnig. Minsan, ang taong may gustong magsabi sa iyo ng I love you ay nasa tabi mo lang. Isang kaibigan, isang kasamahan, isang taong tahimik lang pero laging naroroon. Isang taong minsang ngumiti sa iyo nang may lihim na hinanakit sa dibdib dahil hindi niya masambit ang laman ng kanyang damdamin. Ngunit sabi ng mga anghel, ang pag-ibig ay hindi kailanman nasasayang. Kahit hindi ito masabi, ito'y nagbibigay ng inspirasyon, ito'y nagpapalakas ng loob, ito'y nagbibigay ng buhay. Sa bawat araw na lumilipas, may mga himalang dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. Isang mensahe, isang tanong, isang ngiti. Minsan, sa mga bagay na yon nakatago ang pag-ibig ng isang taong natatakot pang magsalita.
Pero kahit siya'y tahimik, ang mga anghel ang nagsasabi sa iyo, may nagmamahal sa iyo. Hindi mo man siya agad makita, pero ramdam mo siya, hindi ba? Sa mundong puno ng ingay, ang pinakatahimik na pagmamahal ay minsan siyang pinakamatatag. Walang pagpilit, walang kondisyon, isang uri ng pagmamahal na hindi humihiling ng kapalit, kundi patuloy lang na umiiral. Ang mga anghel ay sumasaksi sa ganitong pagmamahal. At sila rin ang nagsisilbing tulay upang balang araw, ang pagmamahal na ito ay magkaroon ng pagkakataong maipahayag. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga maliliit na senyales. Baka ang bawat pag-aalala niya sa iyo, ang bawat tanong niya kung kumain ka na o kung kamusta ka, ay mga paraang pinipili niya para sabihin ng I love you. Baka sa kanyang pananahimik, umaasa siyang maramdaman mo kung gaano kanya pinapahalagahan. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na nasasabi. Kadalasan, ang mga pinakamalalim na damdamin ay yaong hindi agad masambit, ngunit ang pag-ibig na ito, kahit hindi sinasabi, ay totoo. Sinasabi ito ng mga mata, ng mga gawa at ng mga panalangin sa gabi. Kapag naramdaman mong tila may kakaiba sa isang taong kilala mo, isang init, isang lambing, isang kakaibang presensya, maaaring iyon ay tanda. Maaaring iyon ay paraan ng mga anghel para iparamdam sa iyo na mahalaga ka sa isang tao, na ikaw ay iniingatan, inaasam at tahimik na minamahal. Ang mga anghel ay laging naruroon upang gabayan ka sa mga damdaming hindi mo paganap na nauunawaan. Sila ang mga tagapagsalita ng mga pusong hindi pa handang magsalita. Sila ang tulay ng mga damdaming pilit na isinisigaw ng puso, ngunit pinipigilan ng isipan. At sa kanilang mga pakpak ng liwanag, bit-bit nila ang katotohanan ito. May isang pusong naghihintay lang ng tamang pagkakataon, at sa bawat segundo ng kanyang pananahimik, patuloy siyang nagmamahal. Hindi mo kailangang hanapin ang taong iyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mong malaman kung sino siya, dahil kung ito'y nakatadhana, ang panahon at ang mga anghel na ang bahalang humakbang. Ang mahalaga ngayon ay alam mong ikaw ay minamahal kahit sa tahimik at lihim na paraan, at sa puso mong minsan ding nasaktan. Nais ng mga anghel na maalala mong may bagong simula, na ang pag-ibig, gaano man ito katagal bago masambit, ay laging may lugar sa buhay. Na ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal, hindi lang sa salita kundi sa kilos, sa dasal at sa katotohanang dala ng mga anghel. Patuloy kang magmahal, patuloy kang maniwala, dahil sa oras na ang puso ng taong iyon ay magkaroon ng lakas ng loob, maririnig mo rin ang kanyang tinig at mararamdaman mong totoo ang lahat ng iyong hinintay. Ang buhay ay isang tula at ang bawat damdamin, kahit hindi pa naisusulat, ay bahagi ng kabuuang kagandahan nito. Kaya habang hinihintay mo ang araw na iyon, isa puso mong ang pag-ibig ay laging naroroon. Nagsisimula ito sa mga simpleng bagay, isang ngiti, isang pag-alala, isang katahimikan na punong-puno ng kahulugan. At sa likod ng bawat katahimikan, may bulong ang mga anghel. May nagmamahal sa iyo, may gustong magsabi sa iyo ng I love you. Hindi pa ngayon, pero sa tamang panahon maririnig mo rin. May mga gabi na tila mas tahimik kaysa sa dati. Gabi na kahit walang hangin, nararamdaman mong may presensyang tila yumayakap sa iyo. Hindi mo ito nakikita pero alam mong naroroon. Sa ganitong mga oras, ang mga anghel ay malapit. Tahimik silang nakikinig sa bawat pintig ng iyong puso, sa bawat pag-iyak na hindi mo pinapakita, sa bawat dasal na hindi mo mahanapan ng salita. At doon, nila binubulong ang mga mensahe ng pag-ibig. Minsan hindi mula sa langit kundi mula sa isang pusong malapit sa iyo. Isang taong may gustong sabihin sa iyo ang mga salitang mahal kita, pero hindi niya alam kung paano. Ang mga anghel ay mga saksi sa bawat sandaling pinili niyang huwag magsalita.
Alam nila kung gaano kabigat ang nararamdaman niya sa tuwing makikita ka pero hindi siya makalapit. Alam nila ang kaba sa kanyang dibdib sa tuwing kausap ka niya at ang lungkot sa kanyang mga mata kapag ikaw ay lumalayo. Ngunit higit sa lahat, alam nila na ang pagmamahal niya ay totoo. Hindi ito dahil sa pansamantalang damdamin, kundi sa isang malalim na koneksyon, isang damdaming itinanim sa puso, pinatibay ng panahon at binasbasan ng katahimikan. Ang pag-ibig ay hindi palaging dapat madali. Minsan ito ay proseso, minsan ito ay paglalakbay. At sa bawat hakbang, may mga pagdududa, may mga takot, pero hindi nawawala ang pag-asa. At sa puso ng taong ito, may pag-asang isang araw ay mararamdaman mo rin ang lahat ng hindi niya masabi. Sabi ng mga anghel, ang mga taong natatakot magmahal ay hindi mahina. Sila ay mga pusong minsan nang nasaktan, mga kaluluwang minsan nang naniwala pero hindi sinalo. Kaya ngayon, maingat sila. Pinag-iisipan nila ang bawat galaw, bawat salita. Ngunit kahit gaano sila kaingat, hindi nila mapigilan ang damdamin dahil ang tunay na pagmamahal ay laging naghahanap ng daan. At kapag hindi ito makalabas sa salita, lalabas ito sa tingin, sa kilos, sa presensya. Ang buhay ay puno ng kababalaghan. Hindi natin alam kung bakit may mga taong biglang dumarating sa ating mundo at binabago ang ating direksyon. Hindi natin alam kung bakit may mga pusong agad nating nararamdaman kahit hindi pa natin sila lubusang kilala. Ito ang hiwaga ng koneksyon. Ito ang himala ng pag-ibig. At sa likod ng lahat ng ito nariyan ang mga anghel, patuloy na gumagabay, patuloy na nagbubulong. May rason kung bakit siya dumating at may rason kung bakit hindi pa niya nasasabi ang laman ng kanyang puso. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang madaliin. May mga damdaming kailangang lumago sa katahimikan upang sa tamang oras ito ay umusbong ng mas matatag. At habang hinihintay ang panahong iyon, ang mga anghel ay nagbibigay ng lakas sa kanya para magmahal ng buo kahit walang ikatiyakan at sa iyo para maramdaman na ikaw ay karapat-dapat mahalin. Kapag naramdaman mong may isang taong laging nariyan para sa iyo, kahit hindi siya nagsasalita, huwag mo itong ipagwalang bahala. Baka siya na nga ang pusong iyon. Baka siya ang ginabayan ng mga anghel patungo sa iyo. Baka siya ang kasagutan. Sa mga dasal mong sanay, may isang taong magmamahal sa iyo ng tapat, buo at tahimik. At kung minsan na may ikaw ang taong may gustong magsabi ng I love you pero hindi mo rin magawa, sabi ng mga anghel, huwag mong ikahiya ang iyong takot. Ang takot ay bahagi ng pag-ibig. Ibig sabihin nito, totoo ang iyong nararamdaman. Ibig sabihin, iniingatan mo ang taong iyon, ayaw mong masaktan siya, kaya mas pinipili mong tumahimik kaysa magmadali. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naiipon din ang mga salitang hindi masabi. Kaya sabi ng mga anghel, kung kaya mong ibulong, kung kaya mong iparamdam, kahit sa mga maliliit na paraan, gawin mo dahil ang bawat kilos na puno ng pag-ibig ay may halaga. At kapag ang kilos na iyon ay sinamahan ng dasal, ang mga anghel ang bahalang maghatid ng mensahe. Sa mundong ito, ang pag-ibig ay isang biyayang hindi laging madaling makamtan. Ngunit kapag ito'y totoo, hindi ito mawawala. Minsan, ito'y mananatili sa puso ng isang tao habang buhay, kahit hindi masambit. Pero sana, sa tulong ng liwanag mula sa langit, dumating ang oras na magkaroon ng tapang ang kanyang puso. Hindi para pilitin ang pagmamahalan, kundi para maramdaman mo na totoo siya. Totoo ang kanyang pag-ibig at ikaw ang dahilan ng kanyang katahimikan. Hindi ba't napakaganda ng ideya na may isang pusong iniingatan ka kahit hindi mo alam? Isang damdaming hinahayaan lang dumaloy sa bawat araw, hindi naghahangad ng kapalit, kundi nagdarasal lang na sana kahit papaano maramdaman mo rin. Ang ipag-ibig na ito ay hindi maramot, ito ay mapagbigay, mahinahon at puro. Isa itong uri ng pagmamahal na hindi dumaraan sa mata, kundi sa kaluluwa. Ang mga anghel ay patuloy na gumagabay sa ganitong klase ng pag-ibig.
Isa itong misyon para sa kanila ang maging tagapagdala ng mga damdaming hindi maiparating, ang maging tulay ng dalawang pusong itinakda ngunit hindi pa nagkakatugma sa panahon. Kaya kung minsan ay nakakaramdam ka ng lungkot kahit wala namang dahilan, baka iyon ay lungkot ng isang taong hindi makapagsalita. Na kung minsan ay bigla mong naiisip ang isang tao na hindi mo naman kausap, baka siya'y iniisip ka rin. Kung minsan ay may kabog sa dibdib na hindi mo maipaliwanag, baka ito'y sigaw ng isang damdaming naghahanap ng daan. Ang mga anghel ang nagsisilbing saksi sa lahat ng ito. Hindi mo sila nakikita pero alam mong naroon sila. Kapag tila may gumaan sa pakiramdam mo sa gitna ng kalungkutan, iyon ay yakap nila. Kapag tila may liwanag sa gitna ng kadiliman, iyon ay gabay nila. At kapag bigla kang nakaramdam na may nagmamahal sa iyo kahit hindi mo alam kung sino, iyon ay mensahe nila. Ang buhay ay hindi palaging malinaw. Ngunit ang pag-ibig ay nagbibigay ng direksyon. Ito ang dahilan kung bakit tayo bumabangon, kung bakit tayo umaasa. At kahit masakit, kahit mahirap, patuloy tayong naniniwala. Dahil alam natin sa kaloob-looban natin na ang pag-ibig ay totoo. Kaya sa oras na ito, kung ikaw ay isa sa mga taong may gustong sabihing I love you, pero natatakot, hayaan mong magsalita ang puso mo. Hindi kailangang madaliin, hindi kailangang pilitin, ngunit huwag mong hayaang tuluyang manahimik ang iyong damdamin. Isulat mo ito, ibulong mo sa hangin, idasal mo sa gabi, dahil sa bawat pagsambit mo ng damdamin, kahit hindi mo pa ito masabi sa kanya, naririnig ito ng mga anghel. At sila ang bahalang magdala nito sa tamang oras, sa tamang paraan, sa tamang pagkakataon. At kung ikaw naman ang nakatanggap ng pagmamahal na hindi mo pa lubos na nauunawaan, buksan mo ang puso mo. Huwag mong baliwalain ang mga kilos na tila maliit pero puno ng damdamin, dahil minsan ang pinakatahimik na pag-ibig ang pinakatapat. At kung ito man ay hindi pa handang masambit, hindi ito nangangahulugang hindi ito totoo, ang pag-ibig ay hindi palaging sinisigaw. Minsan, ito'y binubulong. Minsan, ito'y ipinapasa sa hangin. At kapag ang mga anghel na ang naging tagapagdala nito, siguradong mararating nito ang puso ng taong para sa iyo. Hindi mo kailangang hanapin ang bawat sagot. Hindi mo kailangang ipilit ang bawat relasyon. Ang kailangan mo lang ay pananalig. Pananalig na ang bawat damdaming totoo ay hindi mawawala. Pananalig na ang bawat pusong nagmamahal ay makakahanap din ng tapang. At pananalig na ang mga anghel ay laging narito para ipaalala sa atin ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. At kung sakaling dumating ang araw na sa wakas ay masabi niya ang I love you, mararamdaman mong hindi ito basta salita lang, ito'y biyaya. Isang regalong pinanday ng panahon, pinatibay ng pananahimik at isinilang ng pag-asang ginabayan ng mga anghel. Sa bawat buhay na ating ginagalawan, may mga taong dumarating hindi para guluhin ang ating mundo, kundi para tahimik itong pagandahin. Wala silang maingay na balita, walang mapangahas na deklarasyon, pero ang kanilang presensya ay sapat para iparamdam sa atin na may liwanag sa gitna ng dilim. At minsan, isa sa kanila ang taong may gustong sabihin sa atin ng I love you, pero pinipiling manahimik. Sabi ng mga anghel, hindi lahat ng damdaming hindi sinasabi ay mahina. Sa katunayan, ang ilan sa mga ito ay pinakamalalim. Dahil sa likod ng katahimikan ay isang pusong puno ng dasal, isang panalangin na sana'y maging handa ang lahat. Na sana ang pag-ibig ay masambit sa panahong hindi ito magdudulot ng sakit, kundi magbubukas ng bagong pag-asa. Minsan iniisip natin, kung mahal niya ako, bakit hindi niya sabihin? Pero sabi ng mga anghel, ang tunay na tanong ay bakit dayo kailangang madaliin ang isang bagay na napakahalaga.
sapagkat ang pag-ibig kapag pinilit ay nawawala ang kanyang lakas. Ngunit kapag hinayaan itong mamulaklak sa sarili nitong panahon, ito ay nagiging walang kapantay. Isipin mo ang isang taong gabi-gabi kang naiisip. Hindi niya lang basta naiisip kung anong ginagawa mo, kundi iniisip kung masaya ka, kung ligtas ka, kung may kasama ka. Hindi siya nagsiselos pero umaasa. Hindi siya nagpapakita pero hindi ka rin niya kayang kalimutan. Iyan ang pusong ginagabayan ng mga anghel. Tahimik, matatag at puno ng pag-ibig. May mga pagmamahal na tila lihim ng langit. Hindi para ikubli, kundi para ingatan. Hindi para ilihim habang buhay, kundi para hintayin ang tamang oras. Kaya sa oras na maramdaman mo na tila may kakaibang init sa paligid, o may di maipaliwanag na damdaming bumabalot sa iyo, huwag kang mabigla. Maaaring ito'y pagdalaw ng isang damdamin. Maaaring ito ang paraan ng mga anghel upang iparating ang mensahe, mahal ka niya. Ang buhay ay hindi palaging may sagot. Hindi laging malinaw ang dahilan kung bakit tayo naaakit sa isang tao, kung bakit tila hindi tayo matahimik kapag sila'y malapit. Ngunit sabi ng mga anghel, ang puso ay may sariling kaalaman. Hindi ito laging lohikal pero totoo, at kapag totoo, hindi kailanman mawawala. Minsan, ang isang taong mahal ka ay mas pinipiling lumayo, hindi dahil ayaw kanyang makasama, kundi dahil ayaw niyang maging sanhi ng kaguluhan sa iyong buhay. Gusto kanyang protektahan kahit sa sarili niyang damdamin, at iyon ang pinakamasakit para sa kanya, ang mamahalin ka sa malayo habang pinipigilan ang sariling ipaglaban ka. Pero sa mga mata ng mga anghel, iyan ang uri ng pagmamahal na matatag. Dahil ito ay sakripisyo, ito ay pagtitiis, ito ay pag-ibig na inuuna ang kapakanan ng minamahal kaysa sa sariling kasiyahan. At kung sakaling maramdaman mong tila may kulang, na tila may hindi nabibigkas sa pagitan ninyo, makinig ka. Hindi sa salita, kundi sa pagitan ng katahimikan. Dahil minsan, ang mga mensahe ng pag-ibig ay dumaraan sa pakiramdam, hindi sa pandinig. Ang mga anghel ay mga tagapag-ingat ng damdaming ganito. Sa bawat pangarap ng taong iyon na makasama ka, sa bawat panalangin niya na sana'y maging masaya ka kahit wala siya sa tabi mo, nariyan sila, nakikinig, umiiyak minsan para sa kanya, at umaasang balang araw ay magkaroon siya ng lakas para sabihin ang matagal na niyang nais sabihin. Minsan, tayo rin ay naging tulad niya, tahimik, takot, puno ng kaba, at sa ating mga sariling paglalakbay sa pag-ibig, alam natin kung gaano kahirap ipagsigawan ng laman ng puso kung ang mundo ay puno ng pag-aalinlangan. Kaya't kung makilala mo ang isang taong tila hindi makapagsalita ng damdamin niya, bigyan mo siya ng pag-unawa, dahil baka ikaw ang taong hinihintay niyang tumulong buksan ang kanyang pintuan. Ang pag-ibig ay hindi palaging symmetrical. Minsan may isang mas handa at may isang natatakot pa. Ngunit sabi ng mga anghel, hindi kailanman dapat madaliin ang puso, dahil ang puso, kahit patakot kapag minahal, matututong magsalita. Kung ngayon ay hindi pa niya nasasabi ang I love you, hindi ibig sabihin nito ay hindi siya sigurado. Maaaring masyado lamang malalim ang kanyang damdamin at natatakot siyang masira ito sa maling salita, sa maling oras o sa maling paraan. Gusto niyang maging buo ang kanyang puso sa oras na iyon ay sabihin niya. Gusto niyang sa sandaling iyon wala ng alinlangan, wala ng takot. Dahil nais niyang sa pagsambit ng mga salitang iyon, totoo, matatag at may direksyon. Ang mga anghel ay hindi nagsasawang paalalahanan ang bawat kaluluwang may takot sa pag-ibig na ang tunay na damdamin ay hindi kailanman kasalanan. Na ang pagmamahal, kapag totoo, ay hindi dapat ikahiya. Ngunit alam rin nila na hindi lahat ay kayang magsalita agad. Kaya habang hinihintay ang tamang oras, sila ang nagbibigay ng lakas, ng kumpiyansa, ng inspirasyon. At sa kabilang panig, ikaw na minamahal ng palihim, ay pinapadalhan rin nila ng gabay para maramdaman mong may taong nariyan.
kahit hindi nagsasalita. May pusong kumakapit sa iyo sa panaginip. May panalangin inuukit ang iyong pangalan. May damdaming tahimik pero matatag. Hindi ba't isang himala ang maramdaman mong mahal ka kahit walang sinasabi? Hindi ba't isang biyaya ang malaman mong sa mundong ito, may isang kaluluwang laging iniisip ang iyong kaligtasan, ang iyong kaligayahan? Kung minsan, ang mga simpleng tanong, okay ka lang ba? O ingat ka palagi, ay puno ng damdaming hindi masambit. Huwag mong sukatin ang pag-ibig batay lamang sa mga salitang sinasabi. Sukatin mo rin ito sa dami ng beses na naisip ka niya, sa dami ng dasal na ginawa niya para sa iyo, sa dami ng oras na pinili ka niyang ingatan kahit hindi mo alam. Ang buhay ay mahaba, pero hindi rin ito dapat sayangin sa pag-aalinlangan. Na kaya sabi ng mga anghel, kung ikaw ang may tinatago ring damdamin, huwag mo itong ipagkait. Kung hindi mo pa kayang sabihin, iparamdam mo. At kung wala ka pang lakas ng loob, ialay mo sa panalangin. Ang mga salita ay darating sa tamang panahon sa tulong ng mga pakpak ng mga anghel. Laging tandaan, ang pag-ibig ay hindi paligsahan kung sino ang unang magsasabi. Ito ay paglalakbay ng dalawang pusong handang maghintay, handang mag-ingat at handang magmahal kahit tahimik. At sa gitna ng katahimikan, palaging may boses ng liwanag na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. May isang pusong tapat, may isang damdaming totoo, at balang araw, maririnig mo rin ang kanyang tinig. Sa mundong puno ng ingay, ingay mula sa mga opinyon, inaasahan at takot, ang katahimikan ay madalas na lugar ng paghilom. At sa katahimikan na iyon may mga pusong bumubulong, mga pusong hindi makapagsalita sa harap ng damdamin, pero patuloy na umaasa na balang araw, maririnig din sila. Ang mga anghel ay naroroon sa mga sandaling ito, tagapakinig, tagapagtaguyod, tagapamagitan ng mga pusong umaalab, ngunit walang tinig. Sabi ng mga anghel, may mga damdamin na hindi kailanman nawawala, kahit gaano pa ito katagal itinatago. Ang isang pusong nagmamahal ng tapat, kahit paulit-ulit pang pigilin, ay mananatili. Hindi ito dahil sa kahinaan ng loob, kundi dahil sa katapatan ng diwa. Kaya kapag may taong paulit-ulit na bumabalik sa iyong alaala, kapag kahit sa katahimikan ay ramdam mong may nagmamalasakit, maaaring iyon ay isang puso na may gustong sabihin, I love you, ngunit hindi pa handang magsalita. Ang mga taong ganito ay hindi mahina. Sa katunayan, sila ang may pinakamatapang na puso. Dahil sa kabila ng takot, pinili nilang magmahal. Pinili nilang maghintay, pinili nilang manahimik, hindi dahil sa kawalang pakialam, kundi dahil sa sobrang malasakit. At minsan, ang pagmamahal na pinili ang katahimikan ay siyang pagmamahal na mas matatag kaysa sa mga salitang madalas sinasambit. Ang mga anghel ay saksi sa bawat gabing nagdarasal siya para sa iyo. Sa bawat pagkakataong lumalaban siya sa sarili para lang mapanatili ang distansya. Dahil alam niyang hindi pa oras. Dahil alam niyang may mga bagay pang kailangang pagdaanan. At kahit mahirap, tinatanggap niya iyon. Dahil ang pagmamahal niya ay hindi makasarili. Hindi ito nagmamadali. Hindi ito naghahabol. Ang gusto lang niya ay ang makasigurong kapag dumating ang panahon, handa ka. Handa rin siya. At buo kayong haharap sa isa't isa, may mga sulyap na mas mahalaga pa sa mga salita. Isang titig na puno ng lungkot at pag-asa. Isang ngiting pilit na tinatago ang sakit ng hindi pagkakaroon ng sapat na tapang. Isang paglingon na tila sinasabi, kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, iyan ang mga senyales ng pusong hindi makapagsalita, pero umaasa pa rin. Sabi ng mga anghel, ang pag-ibig ay laging may layunin. Hindi ito dumarating ng walang dahilan. Kung may taong patuloy na umiikot sa buhay mo, sa isip, sa puso, sa mga pangarap, huwag mong baliwalain. Maaaring may mensahe ang langit sa pamamagitan niya. Maaaring siya ang ginamit ng Diyos para iparamdam sa iyo
na hindi ka kailanman nag-iisa. Ang buhay ay puno ng mga pag-ikot. Minsan, ang taong hindi natin inakalang magiging mahalaga ay bigla na lang sumasabay sa tibok ng ating puso. At sa pagdaan ng panahon, unti-unti nating nararamdaman na may koneksyon tayong hindi maipaliwanag. Koneksyon na hindi dahil sa madalas kayong mag-usap, kundi dahil sa tahimik niyang pananatili sa iyong paligid. May mga pagmamahal na hindi nasasabi sa salita, kundi ipinapasa sa hangin, sa liwanag ng araw, sa mga bulaklak na biglang namumulaklak sa hindi inaasahang panahon. Mga mensahe ng langit na sinasabi ng mga anghel, narito siya, hindi siya malayo at mahal ka niya. Ang mga anghel ay hindi nagpapadala ng mensahe ng walang dahilan. Sila ay mga tagapaghatid ng katotohanan, ng liwanag, ng pag-ibig. Kaya kapag sa puso mo ay may damdaming tila hindi mo maipaliwanag, baka ito na ang sinasabi nila na may isang tao na matagal ng tahimik na nagmamahal sa iyo. Minsan, ang mga ganitong damdamin ay sinusubok ng panahon. Lumilipas ang mga taon, nagbabago ang mga sitwasyon, pero ang damdamin ay nananatili. At sa bawat pagsubok na iyon, lalong tumitibay ang kanyang pagmamahal. Hindi siya umaasa ng kapalit, hindi siya nagtatampo. Basta't makita kanyang masaya, sapat na yon. Pero kung ikaw ay nakikinig ngayon, kung nararamdaman mo sa puso mong may damdaming kumakatok, huwag mong takasan. Hindi lahat ng damdaming dumadalaw ay kailangang takbuhan. May mga damdaming kailangang pag-isipan, pagdasalan at damhin dahil baka ito na ang mensahe ng mga anghel na hindi ka kailanman nakalimutan ng pag-ibig. Na kahit sa katahimikan, ikaw ay minamahal. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na ating nasasabi. Ito ay tungkol din sa mga bagay na ating nararamdaman, kahit walang paliwanag. Kaya huwag mong hayaang masayang ang mga pagkakataon na sana'y maramdaman mo rin kung gaano ka kahalaga sa isang tao, hindi sa kanyang salita, kundi sa kanyang katahimikan. Ang mga anghel ay patuloy na gumagabay. Sila ang nagpapalakas ng loob sa mga pusong natatakot. Sila ang nagbibigay liwanag sa mga damdaming naguguluhan. Sila rin ang umaakay sa mga kaluluwang umaasa na sana balang araw masambit din ng mga salitang matagal nang naglalagi sa puso. I love you. Kung ikaw ay isa sa mga taong may ganitong damdamin, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Sa bawat gabi na iniisip mo siya, sa bawat panalangin mong sana ay maintindihan ka niya, may mga anghel na kasama mo. At sa bawat pag-ibig na totoo, laging may daan. Maaaring hindi ngayon, maaaring hindi pa bukas, pero darating ang panahon. At kung ikaw naman, ang taong patuloy na tinatawagan ng katahimikan, buksan mo ang puso mo. Marahil, ang taong ito ay hindi marunong magsalita ng damdamin sa paraang inaasahan mo. Pero marunong siyang magmahal, marunong siyang maghintay, at marunong siyang magdasal para sa iyo. Hindi ba't napakaganda ng ideya na sa mundong ito, may isang taong piniling ipagdasal ka kaysa ipilit ka? May isang taong hindi mo hinihingi, pero dumating para ituro sa iyo ang halaga ng tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na hindi nagmamakaawa, hindi nangangamba, kundi tahimik na nananalig. Ito ang mensahe ng mga anghel, ang pag-ibig na tahimik kung yung totoo ay may sariling tinig. At darating ang panahon, ang tinig na yon ay maririnig mo hindi lang sa kanyang bibig, kundi sa tibok ng kanyang puso. Maraming salamat mahal naming tagapakinig sa pagbibigay ng oras upang pakinggan ang mensaheng ito mula sa mga anghel. Naway naging liwanag ito sa iyong puso at inspirasyon sa iyong buhay. Kung natanggap mo ang mensaheng ito, pakisabi lamang, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Todo poso na kweli que me fortalece. Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang kampanilya ng mga notifikasyon
upang hindi mo makaligtaan ang susunod na mga mensahe mula sa mga anghel. Napakahalaga ng bawat salita at baka ang susunod na video ay eksaktong tugon sa panalangin ng iyong puso. Muli, maraming salamat at magkita-kita tayong muli sa susunod na mensahe. Pagpalain ka, gabayan ka at mahalin ka ng mga anghel sa bawat hakbang mo sa buhay.